Wala nang edit-edit, ito ang kwento. Update tayo patungkol sa investigasyon ng PNP-CIDG regarding sa nangyaring gun-related incident sa Senado noong May 13. Itinuturing ng CIDG na overkill ang nangyaring pamamaril ng mga tauhan ng Office of the Senate Sergeant at Arms nung araw at oras na yon. Yan ay sa pag-aakala ng mga tauhan ng USAA na arestuhin sa Senador Ronald Bato de la Rosa ng mga tauhan naman ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa investigasyon kasi ng CIDG, lumalabas na aabot sa 44 o 44 na mga basyon ng bala ang narecover mula sa crime scene. 36 ang nasa indoor o nasa loob ng premises ng Senado habang 8 naman ang nasa labas kung saan naroon ang mga tauhan ng NBI. 26 dito ang pinaniniwalaan na pinaputok na galing naman kay Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca. Sabi ng CIDG, tila sobra-sobra raw at talaga nagkaroon na nga ng panic firing ang USAA kahit wala naman daw umaatake sa kanila. Kapansin-pansin din daw na yung trajectory o direksyon ng mga putok ng baril o tama ng bala halos puro pataas ang naturang direksyon. Nauna nang sinampahan ng CIDG ang ilang tauhan ng USAA kabilang na nga si Aplasca ng paglabag sa Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 11917 o yung Private Security Services Industry Act. Ang tanong, saklaw ba o pasok ba sa Private Security Services Act ang mga taga-USAA kahit sila ay may tuturing na government security ng Senado? Ang sabi ng CIDG, oo, dahil hindi naman daw sila may tuturing na law enforcement body gaya ng NBI at ng mga pulis o kahit ng AFP. At wala rin daw silang police power kaya nga naka-standby din bilang reinforcement ang mga tauhan ng PSPG maging ng Marines sa loob ng Senado. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang istorya ngayong araw.